Siyempre, para naman ito naman, pag-uusapan naman natin ngayon, no, itong sa usapin ng real estate. Pagdating po sa real estate, mga boss, ay matunog na matunog ang salitang mortgage. Ano kaya ang ibig sabihin ng mortgage at anong responsibility sa pagbabayad nito? So lahat ng yan, Layli, na alamin natin this morning. Makasama po natin ating very special guest. Let us all welcome Dr. Felix Berto Bustos Jr. Mula po yan sa National Home Mortgage Finance Corporation. Good morning, Good morning Doc. po, Good morning Doc. sa inyo. Good Welcome morning to din Good sa inyo. Morning, Boss. Good morning din. Dok, umpisahan na natin itong pag-usapan natin sa usapin ng real estate, pumapasok yung salitang mortgage. Pero bago po yan, ano po bang pinakatungkulin ng National Home Mortgage Finance Corporation? Siguro umpisahin ko muna doon sa mortgage na sinasabi mo, no? Yung mortgage, usually, nangungutang isang tao sa isang bangko o kung minsan sa isang developer at babayaran niya ng matagal na panahon, kung minsan 10 taon, 25 taon, ano? Ang nangyayari, kung minsan nauubusan na ng pera o nagkukulang na ng pera yung developer o yung bangko. Doon kami pumapasok. Yung kami tinatawag na secondary mortgage institution. Binibili namin yung primary mortgage at ginagawa naming marketable securities o investment para sa ibang tao Doc, rin. clarify ko lang, may primary at may secondary tayo. So kayo po ay pumapasok dun sa secondary na part na para sa mortgage po. Right. Ang customer namin, hindi mismo yung buyer, kundi yung nagpautang o nagpahiram doon sa buyer. So mga banks po. Okay, Bangko o developer. So napag-usapan na rin natin yung mga difference, no? Kasi maraming misconceptions ang nangyayari. Medyo nalilito din yung mga boss natin. Ano po bang kaibahan ng inyong ahensya sa pag-ibig at yung iba-iba pa pong mga siguro agencies na nag-o-offer din ng mortgage? Okay. Well, pinaka-popular yung pag-ibig, ano? Kasi ayun, parang ano rin yun. Nagpapautang sila diretso sa buyer. Pero ito yung mga member nila. At nakakaroon sila ng housing loan, ano? Yes. Yun yung main function. Yung sa pang-popular din, nababasa niyo sa diary madalas, yung NHA. Yun yung National Housing Authority. yung mga like dyan sa Agham Road, pag mayroong mga mahirap na i-relocate, sila yung nagpo-provide ng housing, resettlement Yes. area, pinautang ng medyo mababang interest, ano? At isa pang medyo ganun din, yung Socialized Housing Finance Corporation, ang pinautang noon, grupo naman, yung Community Association. Yung isa pa, yung HLURB, sila yung nagre-regulate sa developer na para hindi umaabuso sa mga mamamayan. Kami nga, National Home Mortgage Finance Corporation, kasama ng HGC, binibili namin mortgages at pinauutang, pinagbibili yung secondary mortgage na tinatawag naming mortgage-backed security sa mga gustong mag-invest. Yun ang diferensya. Okay. Doc, since mortgage na pinag-uusapan natin dahil alam naman natin mga boss na marami sa atin yung naglo-loan sa bangko and sa mortgage nga po may kapalit po ito. Paano po pag foreclosure ng isang bahay, may magagawa pa po ba ang isang tao or may masisettle pa ba sila bukod sa makuhan or marimata na ito? Yun ang kakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa atin, kunyari, nagkasakit ka o may problema na foreclose yung lupa mo, kahit na napagbili na sa ibang buyer, yung tinatawag nilang right of redemption. Merong isang taong ka, sumulat ka sa mga kamag-anak mo sa Amerika o sa Saudi, pautangin ka nila at pwede mo pang mabili doon sa buyer mismo o sa bangko kung di pa nila pagbibili. Or, kung talagang walang-wala ka na, kunyari tumaas yung presyo ng bahay, pwede mong pagbili sa ibang tao yung right mo, yung right to redemption. Pwede niyang bilhin doon sa original, yung bumili doon sa Pero may mga penalties po bang mga nakapataw dun sa mga hindi makakabayad bilang mapag-uusapan rin po natin dito yung mortgage responsibility kung saan yung responsibilidad ng isang consumer sa pagbayad ng kanyang inutang or niloan? Usually, nagkakaroon niya ng penalties. Pero kung meron kang biglang nagpautang sa'yo, kamag-anak mo, usually na-waive yung... Na-waive naman, so naibabalik sa kanila yung kanilang... At every so often, yung kongreso natin, nagpaano sila ng batas, like dati, Republic Act 9507, nag-expire na nakaraang taon, na pina-waive yung mga penalties sa bangko. natin. Hindi na kailangan mag-negotiate. Pero Doc, ito ay isang law, hindi to sa buong mundo, sa atin lang po. Yung right of redemption, no? Saka yung mga condonation, ginagawa rin sa ibang bangko yun. Alright, Doc naman, let's talk about accomplishments ng inyong ahensya, itong National Home Mortgage Finance Corporation. Kamusta po yung accomplishments natin noong 2013? Well, dalawa yung masasabi kong accomplishment in 2013. Yung isa, yung
nire-launch namin yung tinatawag naming Housing Loan Receivables Purchase Program. Yung pagbibili namin ng mga primary mortgage, tinignan namin yung mga terms, condition, kasi bumaba yung interest sa primary mortgage sa market. So, in-adjust din namin para responsive, para tama sa angkop sa mga requirement ng mga bangko. Yun yung on the buy side. Tapos yung pagbebenta naman ng mga mortgage-backed security namin, naging very successful yung tinatawag namin Bahay Bonds 2. Kumita yung mga nakabili noon, pero safe na investment. Nakakuha kami ng award na Most Innovative Issue of the Year sa Philippine Dealing System, PDS Group. Okay, from 2013, Doc, let's move to, eto nga, ngayon, 2014. Ano po yung mga nakalatag nating plano para mas mapaigting at mas mapalakas pa po ang ating ahensya? Okay, ang plano namin sa 2014, imbis na kami mismo yung bibili ng mga mortgages at i-issue ng bonds, tutulungan namin yung ibang developer na magiging financial advisor kami para kahit limited yung capital namin, matutulungan namin sila para mas ma-develop yung market ng mas mabilis. Imbis na kami lang, tuturuan namin yung iba. Doc, since na-mention na po yung ang pagtulong, ano naman po ang matutulong ng inyong ahensya sa mga kababayan natin when it comes sa mortgage? Well, ang palagi namin sinasabi sa English muna, no? Tagalog. Sinasabi namin, every Filipino deserves a home, but it shouldn't take too long. So sabi namin, dapat ang bawat Pilipino magkaroon ng bahay, hindi dapat maghintay ng matagal. Kasi nga, yung primary mortgage, matagal mabayaran, kung limited lang yung resources ng banko developer, hihintayin niya munang mabayaran bago siya magpautang ulit. Sa pamamagitan ng aming secondary mortgage market, makukuha uli nila yung pera nila at pwede na naman silang magpautang. Kaya sabi namin, lahat ng Pilipino dapat magkabahay at hindi dapat maghihintay ng matagal. Yun ang aming Yes. mantra, motto. Oo nga, Dayan, kasi lahat naman tayo ay kailangan or kailangan ng bahay o matutuluyan, hindi ba? Yes, yan din isa na napaka-importante na kailangan ng isang, syempre, pamilyang Pilipino. At ang maraming ahensya pa rin po ang gobyerno na talagang nag-o-offer. So ito, at least naliwanagan tayo kung ano talagang ginagawa ng National Home Mortgage Finance Corporation para ma-guide natin yung mga boss natin sa kung paano sila matutulungan ng ahensyang ito. Pero usually, Doc, ano yung karaniwang problema o kalimitang problemang nakakaharap ng iyong ahensya when it comes to ito nga sa mortgage? Well, sabi ko nga, binibili namin yung primary mortgage. Ano ba? Minsan, pagbibili nila sa amin, yung hindi magandang mortgage, magkakaroon kami ng problemang ipasa rin yun. So, parang sinasabi ko sa mga bangko developer, ibigay niyo sa amin yung mga mahusay na mortgage para mas mabilis naming maipagbili ulit sa secondary mortgage para makakabalik ulit sa inyo. Parang it's a win-win situation. Yes. Kasi kung bibigay niyo sa amin yung basura ninyo, hindi namin mapagbibili agad. Hindi kami makakabalik agad sa inyo, bibilin namin yun. So, bigay niyo sa amin yung mahusay para maka-turn around kami, mabilis yung pag-ikot ng pera namin. Alright, at this point, do you have any last message to our Message na lang viewers? po. Well, number one, sa mga bangko developer, pagbili niyo sa amin ng yung magagandang mortgage ninyo para makinabang kayo. Tapos doon sa mga investors na naghahanap ng safe at high return investment, hintayin ninyo yung aming Bahay Bonds 3, lalabas na ata sa bandang April. Alright, at syempre maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Felix Berto Bustos Jr. mula po sa National Home Mortgage Finance Corporation. Thank you. Maraming Thank you. salamat Thank po. you rin.